will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na alam. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Daghila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi, maging hanggang wagas nitong buhay. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ROG Marilao. Ako po Sister Mary Ann para sa ating midweek service. Hayaan niyo po muna akong manalangin. Father God, thank you for this opportunity, Lord God, na muling magagamit ang aking buhay, Panginoon, sa pag-share ng iyong mga salita. Gamitin mo lamang po aking mga labi para sa mensahe mo ngayong gabi. Maraming salamat po, Panginoon. Muli binabalik ko sa iyo, mataas na papurit pa sa salamat sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Tayo po ay dadako sa ating pinaka main verse. Panaghoy, chapter 3, verse 22 to 23. Ang sabi po rito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. So sa English po, Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Sabi po rito, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. So, ang pinaka-title po ng ating midweek ngayon ay Dakila ang iyong katapatan. So ang verse na ito ay nangangahulugang ang pag-ibig at awa ng Diyos ay hindi nagwawakas. Mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos lalo na sa gitna ng matinding paghihirap. May kaguluhan ng isip, ang pag-ibig at habag niya ay laging sariwa sa bawat umaga. Sa makatuwid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sa ating mga anak niya, ay hindi nawawala. At ang kanyang kahabagan sa atin ay laging sariwa sa bawat umaga. At ang katapatan niya ay nagbibigay lakas sa atin sa panahon na nanghihina tayo. Kailangan po lamang na manatili tayong tapat sa Kanya. So may tatlong bagay po akong ibababa para maranasan ang katapatan ng Diyos. Una na po rito, manatiling tapat lalo na sa gitna ng pagsubok. So kailangan lamang na sundin ang kanyang mga utos at mamuhay ng may integridad araw-araw. Sabi nga po sa Lucas 16:10,
Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya din sa malaking bagay. So nagsasabi na ang taong tapat sa maliit na bagay ay tapat din sa marami. At ang mandaraya sa maliit ay mandaraya din sa malaki. So madaling maging tapat kapag maganda ang sitwasyon. Madaling sumamba kapag pinagpapala. Madaling maglingkod kapag walang problema. Madaling magbigay kapag marami tayo. Pero ang tunay na katapatan ay nakasusubok kapag mahirap. Halimbawa na lang si Job. Kung ating matatandaan, si Job ay nawalan ng kayamanan, nawalan ng anak, at siya ay dumating sa matinding pagsubok. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi niya tinalikuran ng Diyos. Hindi niya naiintindihan ng lahat na nangyayari, pero nanatili siyang kumapit sa Diyos. Mga kapatid, minsan ang tanong natin sa Diyos, Lord, bakit nangyayari ito? Pero ang tanong ng Diyos sa atin, mananatili ka pa ba na tapat sa akin, anak? Kapag may pagsubok, manatiling tapat. So patuloy lamang tayo manalangin, patuloy din tayo magsimba, patuloy tayong maglingkod, patuloy na sumunod sa salita ng Diyos, at patuloy na gumawa ng tama kahit hindi nakikita. Dahil kung ang Diyos ay tapat, sa lahat ng panahon, tapat din tayong manatiling tapat sa Kanya. Amen po ba? So number 2 na bagay para maranasan natin ang katapatan ng Diyos, magtiwala at manalangin. Sabi po sa Pilipos chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Napakasarap basahin ang verse na ito. Ito ay nag-uutos na huwag tayong mabalisa o mag-alala sa anumang bagay. Magsumamo tayo sa Diyos at magpasalamat sa Kanya. Kahit na wala pang kasagutan yung mga pinagpipray natin, magtiwala lamang tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Tanggalin po natin yung mga doubting spirit, kahit na hindi natin naiintindihan o nauunawaan ang ginagawa ng Diyos. Magtiwala lamang po tayo sa Kanya. Amen po ba? Halimbawa na lang si Daniel, kung saan nasa isang sitwasyon na ipinagbabawal ang panalangin ng Diyos sa Diyos. Pero anong ginawa niya? Patuloy siyang nanalangin gaya ng dati. Kahit alam niyang maaring magkaroon siya ng problema, pero mas pinili niya magtiwala sa Diyos kaysa matakot sa tao. At alam natin ang nangyari. Dinala siya sa yungib ng mga leon, ngunit iniligtas ng Diyos. Hindi siya iniwan ng Diyos. Hindi rin siya pinabayaan ng Diyos. Hallelujah. Minsan iniisip natin kung kasama natin ang Diyos, hindi na ako magkakaroon ng problema. Hindi po ganoon ang pangako ng Diyos sa atin. Ang pangako niya sa atin ay kasama natin siya sa gitna ng mga bagyo ng buhay natin. Ito ay verse na nagtuturo sa atin na kapag may problema, huwag agad magpanik at manatiling tapat pa rin sa Diyos. So, the best na gagawin natin, manalangin pa rin. So, bago tayo magreklamo, manalangin pa rin. Bago tayo sumuko, manalangin. At bago tayo gumawa ng mga desisyon sa ating buhay na maaring pagsisihan natin sa huli, manalangin po muna tayo. Kasi ang panalangin ay isang powerful. Ito ay paraan para matutunan natin na magtiwala tayo sa Diyos. So, ang number 3 na bagay na para maranasan natin ang katapatan ng Diyos, alalahanin ang Kanyang mga gawa. So, lagi magpasalamat sa lahat ng mga pagpapala na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos at laging kilalanin ang mga pagkakataong iniingatan tayo ng Diyos. Sabi nga po sa awit 103 verse 2, purihin mo ang Panginoon o aking kaluluwa at huwag mong kalilimutan ang lahat niyang kabutihan. Marapat po na alalahanin natin ang ginawa ng Diyos. Dahil kapag
nakatingin tayo sa problema, nakakalimutan natin kung gaano na karami ang ginawa ng Diyos para sa atin. Halimbawa po rito, yung mga Israelita, maraming beses na nakita ng Israelita ang kapangyarihan ng Diyos. Inilabas sila ng Diyos mula sa Ehipto, binuksan o hinati ng Diyos ang dagat na pula. Pinakain sila ng mana, inalagaan sila sa ilang, pero ang masakit, kapag dumating na naman sa bagong problema, nakakalimutan nila ang ginawa ng Diyos. Minsan o madalas na ganyan tayong mga tao, nakakalimutan natin ang mga ginawa ng Diyos sa atin. Kaya mahalaga po ang pag-alaala kapag dumating tayo sa bagong pagsubok. Sabihin natin, Lord, naalala ko kung paano mo ako tinulungan noon. Naalala ko kung paano mo ako iniligtas. Naalala ko kung paano mo ako pinagaling. Naalala ko kung paano mo sinagot ang aking mga panalangin. Kaya kung naging tapat ang Diyos kahapon at kung naging tapat siya noon, naniniwala akong mananatili siyang tapat ngayon at bukas. At kapag dumating ang problema, wag lamang natin tingnan ang problema, lagi natin alalahanin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Minsan nag-aalala tayo na sa pagising pa lang sa umaga, madami na po tayong inaalala na wala tayong ganito, wala tayong ganyan. Minsan wala tayong isasaing, walang pamasaya ang mga anak natin. Pero mamamahanga na lamang po tayo kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay natin. Ganon katapat ang Diyos. Di niya hahayaan mga anak niya, mga kapatid, magtiwala lamang tayo sa Kanya. Amen po ba? So ang pinaka-conclusion dito, tandaan natin na dakila ang katapatan ng Diyos. Alalahanin po natin ang Panaghoy, chapter 3, verse 22 and 23. Pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi magmawaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Amen? Napakaganda po ng verse na ito dahil ang talatang ito ay hindi sinabi sa panahon ng kaginhawaan. Ito ay tumutukoy na sa gitna ng matinding paghihirap. Ibig pong sabihin, maaari magbago ang sitwasyon pero hindi nagbabago ang Diyos sa atin. Lalo na sa mga bagyo ng buhay natin, di nagbabago ang pag-ibig niya. Maaring may luha ngayong gabi, pero may bagong habag sa umaga. Maaring hindi mo alam kung paano niya gagawin, pero maaari kang magtiwala na tapat siya sa atin. Kaya tandaan natin ang tatlong bagay, manatiling tapat, lalo na sa gitna ng pagsubok. Lagi natin sasabihin na, Lord, hindi ako susuko. So number 2, magtiwala at manalangin. Lord, hindi ko man naintindihan, nagtitiwala pa rin ako sa iyo. Amen po ba? So ang pangatlo, alalahanin ang mga ginawa ng Diyos. Lagi nating babanggitin o lagi nating alalahanin. Lord, hindi ko kinalimutan ang iyong kabutihan. Kaya kahit anong pinagdaraanan natin ngayon, maaari natin sabihin ng buong puso, dakila ang iyong katapatan. O dakila ka, O Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama namin, na may likha ng langit at lupa. Salamat po sa iyong pag-ibig na di nagmamaliw. Salamat po sa kahabagan mo na walang kapantay, laging sariwa sa bawat umaga. Turuan mo po kaming kumapit at huwag po kaming ihiwalay, huwag po kaming bibitaw, lalo na sa panahon ng mga pagsubok, Panginoon. Lalo na sa mga paghihirap na nararanasan namin. Lagi kami magtitiwala at kakapit sa iyo. At panghawakan namin ang mga pangako mo. Hindi kami iiwan, ni hindi mo kami pababayaan. Maraming salamat po, Panginoon. Muli binabalik ko sa iyo ang mataas na papuri, pasasalamat, pagdakila sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen and amen. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand.
I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand.